Si kataas-taasang pinuno ng Iran, Mojtaba Khamenei, ay naglaho ng walang bakas at inamin na rin ito sa Tehran. Kamakailan, nagluksa at inilibing ng bansa ang kanilang pinuno. 6 na araw ng pagluluksa, milyon-milyong tao sa lansangan ng Tehran, delegasyon mula sa 12-12 ng bansa at kabaong ni Khamenei at kanyang pamilya sa ilalim ng bandila ng Iran. At isang tao lang na hinahanap ng lahat sa gitna ng karamihan ang hindi kailanman nagpakita. Ang mismong tao na tila namumuno sa Islamikong Republika ng Iran. Hindi pa rin nagpapakita sa publiko ang bagong kataas-taasang pinuno ng Iran, si Mojtaba Khamenei. Hindi siya dumalo sa libing ng sarili niyang ama at bago pa nito ay hindi rin siya pumunta sa libing ng sarili niyang asawa. Marami nagtatanong sa buong mundo kung buhay pa ang leader ng Iran. Ayon sa lahat ng palatandaan, matagal nang patay si Mojtaba Khamenei at ang bansa ay hawak na ng isang radikal na klan. Pero, ngayong araw lumitaw ang nakakagulat na mga detalye na sabay nating tatalakayin ngayon. Ako si Alexei Petchi. Talakayin natin ang paksa. Pero bago iyon, pakisubscribe muna sa YouTube channel na ito. Papunta na tayo sa 300,000 subscriber, kaya matutuwa ako kung ikaw mismo ay magiging isa sa 300,000 subscriber ng YouTube channel na ito. Mag-subscribe kayo, mag-like at siguraduhin mag-iwan ng inyong mga komento sa episode na ito. Salamat! Simulan na natin agad ang paglilinaw dahil kung di ka lading updated sa balita sa gitnang silangan, madaling malito rito. Opisyal at walang pag-aalinlangang patay na si dating pinakamataas na leader Ayatollah Ali Khamenei. Napatay siya noong ika-28 ng Pebrero dahil sa isang airstrike ng Israel sa unang araw pa lang ng digmaan. Siya ay inilibing kahapon sa Iran. Ngunit ang tanong kung buhay pa ang leader ng Iran ay hindi na para sa kanya, kundi para na sa anak at kahalili niyang si Mojtaba, si Khamenei, na hindi na muling nakita mula noong pag-atake. At ang katotohanang hindi siya nagpakita kahit sa libing ng kanyang ama, ina at asawa ay nagpalalapan ng mga tsismis at ginawang isang ganap na palaisipan sa antas ng Estado. Hindi kaya napatay din si Mojtaba Khamenei nung mismong araw na napatay ang kanyang ama at asawa? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang opisyal na impormasyon, dahilan ng pagtatago at mga tiyora ng sabuatan. Mula sa mga sabi-sabing wala na siyang kakayahan hanggang sa sinasabing matagal na siyang nawala at pinalitan ng karton na figura o ibang grupo. Sa madaling salita, lahat ng mga tiyora ng sabuatan na kumakalat sa internet ay tatalakayin din natin dito. Magsimula tayo sa mga katotohanan. Si Mojtaba Khamenei ay hindi pa lumalabas sa publiko simula noong ika-28 ng Pebrero. Mula sa unang pag-atake ng Israel sa Himpapawid, nasugatan siya at napatay ang kanyang ama na si Ayatollah Ali Khamenei sa simula ng digmaan ng Israel, Estados Unidos at Iran. Ang bagong kataas-taasang pinuno ay nakamit ang kapangyarihan, ngunit simula ng maupo, nananatili siyang hindi nakikita. Wala man lang bagong mga larawan ni Mojtaba, hindi siya kailanman nagpakita sa publiko, hindi rin siya lumabas sa anumang video, at wala ring mga audio recording. Parang kung natatakot siya sa paghihiganti ng Israel, pwede naman sana siyang mag-record kahit audio lang. Binabasa lang ng Iranian TV ang mga pahayag na sinasabing mula sa panulat ni Mojtaba. Pero ang tunay na laki ng anomalya ay naging malinaw mismo sa libing ng kanyang ama na si Ali Khamenei. Habang milyon-milyon ang nagluluksa sa kalsada, karamihan ay nananawagan sa bagong leader at sumisigaw ng panata. Narito ako sa iyong serbisyo, Mojtaba. Dumating ang mga tao para manumpa ng katapatan sa bagong leader, pero wala namang pinanumpaan. Sa loob ng 6 na araw ng mga seremonya ng pagluluksa sa dalawang bansa, sa Iran at Iraq, minsan ay hindi nagpakita ang bagong kataas-taasang leader ng Iran upang pangunahan ang napakalaking karamihan ng mga taga-suporta. At hindi rin siya nakita kahit sa tabi ng mga kapatid na sina Mustafa, Masoud at Neysam nang inilibing nila ang katawan ng kanilang ama sa lungsod ng Meshet. Pansinin ang malagang detalye, nandun ang magkakapatid. Nandun ang lahat ng liderato ng politika ng Iran, nandun ang lahat ng militar, nandun ang mga lider mula sa ibang bansa, nandun ang mga dayuhang delegasyon. Wala lang siya, yung mismong sinasabing namumuno ngayon sa bansa. Anong sabi ng otoridad ng Iran dito? Opisyal, ang pagliban ni Mojtaba Khamenei ay dahil sa takot sa tangkang pagpatay. Pinaliwanag ng mga opisyal ng Iran ang pagliban ni Mojtaba dahil sa patuloy na banta ng pagpatay na may basehan naman. Direktang nagbanta ang Israel sa nakababatang Khamenei.
Diretsong sinabi ni Ministro ng Depensa ng Israel, Israel Katz, na ang bagong kataas-taasang leader na si Maktaba Kamanay ay nakamarka para sa kamatayan. Sa ganitong sitwasyon, delikado ang anumang pampublikong paglabas. Ayon kay Professor Mexan Melanie, may akda ng aklat ukol sa tunggalian ng Iran at Estados Unidos. Narito ang kanyang sinabi, dahil sa malalaking pagkabigo sa paniniktik ng Islamikong Republika noong digmaan, ang anumang pampublikong paglabas ni Maktaba ay maaaring magbanta sa kanyang kaligtasan mula sa mga mamamatay tao. Ayon sa kanya, magdudulot ito ng panganib sa paglilipat ng kapangyarihan at sa kakayahan ng Tehran makipag-usap sa Washington o pamahalaan ang bagong kontrol. Matibay talaga ang lohika, kakawala lang ng rehimen ng kanilang pinuno dahil sa airstrike ng Israel. Napahiya ang intelihensya ng Iran dahil hindi nila naprotektahan ang kanilang pinuno at walang maglalagay sa panganib sa susunod na leader, ibig sabihin kay Maktaba Kamanei sa parehong pag-atake. Pinananatili siyang hindi lantad sa publiko para sa seguridad, pero ito rin ang sanhi ng mga tsura ng sabuatan at dito mas nagiging interesante ang lahat. Dahil ang pagkawala ng leader na inisip bilang proteksyon ay nagdulot ng kabaligtarang epekto. Sa halip na magpakalma, lalo nitong pinuno ng mga tsismis ang paligid. At ngayon, ayon sa mga tagamasid, ang hindi pagdalo sa libing ay lalo pang nagpapalakas ng intriga, inilalantad ang mga tanong. Mula sa kung si Khamenei nga ba talaga ang namumuno sa Iran, hanggang sa kung gaano kalala ang kanyang mga sugat sa pag-atake. Tara, balikan natin ang iba't ibang teoryang kumakalat, mula sa katamtaman hanggang sa mga talagang wild. Unang teorya. Si Machtaba Khamenei ay malubhang na sugatan o wala ng kakayahang gampanan ang tungkulin. Ito ang pinakalaganap na bersyon. Ang hindi pagdalo ni Machtaba sa libing ay maaring magpatibay sa paniniwala ng oposisyon sa Iran na wala na siyang kakayahang gampanan ang tungkulin. Hindi direkta, ngunit lalo pang pinalakas ni Donald Trump ito. Noong nakaraang buwan, tinawag niya ang batang Khamenei na mas makatuwiran kaysa sa ama at kinikilala niyang buhay pa ang bagong leader pero hindi maganda ang kalagayan. Galing mismo ito sa Panggulo ng Estados Unidos na may akses sa intelihensya, kaya mahalaga ito. Pangalawang teorya, si Machtaba Khamenei ay isa lamang papet. Mas pinopang berson ang nagsasabi na ang kanyang pagkakatalaga ay sadyang idinisenyo upang ilipat ang responsibilidad ng paggawa ng mga desisyon sa isang tao na dahil sa kanyang pisikal na pagkawala ay imposibleng alisin. Sa madaling salita, ang perpektong leader ay hindi nakikita. Hindi siya mapapatay dahil parang wala siya. Namumuno siya sa anino pero iba ang gumagawa ng totoong desisyon. Ayan, pero pwede naman sabing si Maktaba Kamanay ang magdesisyon? At ni Estados Unidos, ni Israel, ni kahit ang mismong mamamayang Iranian ay hindi talaga makakaapekto sa desisyon ng leader na meron pero parang wala rin naman. Lahat ay inaasa sa kagustuhan ng Ayatollah. Ang Ayatollah na yon, wala pa rin nakakakita o nakakarinig ng ilang buwan. Ang ikatlong teorya, ang pinakaradikal ay ganito. Si Mahmoud Machtaba Khamenei ay pinatay kasama ng kanyang ama at dito talaga nagwala ang internet. Ang ideya ng pamumuno ni Khamenei mula sa anino ay nag-iwan sa bagong leader na bukas sa tsismis na siya ay patay na o isang karton na figura lang. Dito, totoo talaga ito, hindi biro. Naalala mo ba noong sa Tehran, inilagay nila ang karton na larawan niya para doon manumpa ng katapatan ang mga Iranian sa karton na yon? At ngayon sa mga social media ng Iran, seryoso nilang binibiro na imbes na buhay na pinuno, karton na lang ang meron sila ngayon. At sa loob ng isang linggo ng mga seremonya para kay Ali Khamenei, kumalat sa internet ang mga video na ginawa ng artificial intelligence na kunwari ay nagpapakita kay Maktaba Khamenei na nakabihis bilang isang mahirap na lalaki at naglalakad sa gitna ng mga nagluluksa sa Tehran para magpaalam sa kanyang ama. At itong mga peking video na ginawa ng artificial intelligence na kunwari ay nagpapakita kay Maktaba Khamenei na buhay pa ay sintomas na rin kung gaano kalalim ang itim na butas na impormasyon sa paligid niya. Ikaapat na teorya. Kudeta. Marahil ito ang pinaka-political na delikadong teorya. Ilang konserbatibong channel sa loob ng Islamikong Republika ng Iran ang nag-akusa sa mga nakikipag-usap sa kanluran na nilabag nila ang mga utos ni Maktaba Khamenei. At may ilang marginal na grupo pa nagapahiwatig pa na ang mga negosyador ay gumawa ng totoong kudeta. At hindi lang ito nanatili sa salita.
Ang mga paratang ay nauwi sa totoong paghahagis ng bato kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, Abbas Araghchi, at Pangulo ng Iran, Masoud Pezeshkian, habang sila ay naglalakad sa isang prosesyon ng pagluluksa. Nasabi ko na ito dati, pasensya na, hindi ko maipapakita ang mga kuhang ito sa YouTube, pero pwedeng ninyong hanapin kung gusto ninyo. Nung isang araw lang ito, Hulyo 8, totoong naglalakad sina Araghchi at Pezeshkian sa prosesyon ng pamamaalam nang biglang inatake sila, binato ng mga bato at sinubukan ng mga gwardiya na ilayo sila roon. Inakusahan sila na sila raw ang nagtaksil, ibig sabihin sa Iran. Nagtaksil kay Ayatollah, nagsagawa ng kudeta at posibleng sila pa raw ang kumatay kay Mujtaba. At sa madaling salita, ngayon ay nagsasagawa sila ng mga lihim na mga pag-uusap kasama ang kanluran. Isipin mo, binabato ng bato ang mga matataas na opisyal ng Iran mismo sa opisyal na libing. Palatandaan ito ng pagkakabahabahagi sa rehimen. At ang punto dito, may bahagi ng lipo ng Iranian na naniniwala na sina Araghchi at Pezeshkian ang nagpatumba kay Mujtaba para makapagsagawa ng traidor na negosasyon sa Estados Unidos ng Amerika. Pero alam mo, sa libing na iyon ni Ali Khamenei ay may halos mala-detective na eksena perpektong nagpapakita ng buong atmosfera. Habang ang dagat ng mga nagluluksa ay pumupuno sa bakuran ng malaking mosque sa Tehran para sa huling sulyap sa katawan ng pinaslang na pinuno, isang misteryosong lalaking nakasuot ng damit ng isang klerigo ang tahimik na nagmamasid mula sa balkonahe. Ang kanyang muka ay halos hindi makilala sa malabong video na lumabas. Agad na puno ng hinala ang social media na si Mujtaba Khamenei raw iyon, palihim dumalo para magpaalam sa ama at mula sa balkonahe ay minamasdan ang buong prosesyon. Nagpakalat ang mga Iranian account ng bahagi ng libing na seremonya. Makikita sa video ang isang figura. Isang pari ang dumadaan sa gitna ng karamihan, bahagyang kita ang katawan at mukha niya mula sa ilalim ng turban at kasuotan. Sunod-sunod na nagkomento ang mga account na nagsasabing si Mujtaba ito. Mabilis kumalat ang video, libo-libong repost sa ilang oras. Uminit ang diskusyon sa social media sa Farsi. Para sa kanilang alaala, inihihinto ng mga tao ang mga frame, pinalalaki ang larawan, at inihahambing ang mga lumang litrato ni Mujtaba sa taong nasa video. Ngunit ang sagot ay naging simple lang. Ang klerikong Iranian na si Reza Mousavi Vaez ay nagsabi kalaunan na siya ang taong nasa video. Ang pagkalat ng video sa buong mundo ay nagsasabi ng marami. Napansin ng marami na mas abala ang mga taga-suporta sa paghanap ng palatandaan ni Mujtaba kaysa sa mismong engrandeng seremonya ng pamamaalam sa isa sa pinakamaimpluwensyang leader ng bansa. Naghanap ang mga tao ng buhay na multo, sa halip na magluksa para sa namatay na pinuno. Ngayon, talakayin natin kung bakit ito ay malaking issue sa politika. Ang pagkawala ng leader ay may masamang epekto sa bansa sa maraming antas. Una, ito ay ukol sa sikolohiya ng bansa. Nawawalan na ng pakiramdam ng seguridad ang mga karaniwang Iranian. Ngayon, gumawa ang Al Jazeera ng mahusay na ulat at nakipag-usap sa ilang Iranian sa seremonya ng pamamaalam. Ganito ay ipinahayag ni si Masume na 26 na taong gulang sa libing sa Tehran. Isinalaysay ang kanyang mga salita na ipinapakita ngayon ng Al Jazeera, CP. Hindi na tulad dati ang Iran na hayagang naroon ang leader. Ang pagkawala ni Mujtaba mismo ay hindi mahalaga. Ngunit ang kanyang presensya ay simbolo ng seguridad ng bansa. Ngayon, pakiramdam ko na wala na ang dating seguridad. Ibig sabihin, kahit ang mga loyalista ay nakakaramdam na may nasira. Pangalawa, ang pananampalataya ay nagiging isang uri ng metapisika. Ayon sa Al Jazeera, ipinahayag ito ng 35 taong gulang na si Faiz sa halos relihiyosong paraan. CP. Ang hindi pa nila nakikita ang bagong leader para sa kanya ay parang pananampalataya sa mga bagay na mystikal o sa nakatagong imam ng mga Shia o kahit sa pag-iral ng Diyos. Yung hindi mo nakikita pero pinaniniwalaan mo. Ibig sabihin, kailangang ibenta ng rehimen ang di nakikitang pinuno bilang bagay ng pananampalataya. Walang nakakita, nakarinig o nakakalam kung nasaan siya, pero maniwala kayong umiiral at namumuno sa bansa si Mujtaba Khamenei. Epektibo ito sa kumbinsido at panatiko pero nagdudulot ng pagdududa sa iba. Ang pangatlo at pinakamapanganib para sa rehimen ay ang pagguho ng mga bawal.
Kahit sa matitibay na taga-suporta ng rehimen, maaaring magdududa at magbukas ng espasyo para sa dating bawal na kritisismo ang pagkawala ni Mujtaba Khamenei. Sa gitna ng panloob na alitan sa pakikipagdiplomasya sa Washington na maring tinatanggihan ng pinakaradikal na paksyon. Direktang konektado ito sa mga nakaraang episode. Ang mga radikal sa Iran ang sumisira sa kasunduan sa US sa pamamagitan ng pag-atake sa Strait ng Hormuz. Ang hindi nakikitang leader ay hindi pwedeng pumigil sa kanila, ipakulong sila o magbasbas. Agad na pupuno ng kaguluhan ang vacuum ng kapangyarihan. Ngayon ang konklusyon. Opisyal na buhay pa ang leader ng Iran. Ayon sa mga autoridad, buhay pa si Mahmoud Mujtaba Khamenei at nagtatago mula sa mga mamamaslang na Israeli. Si Donald Trump gamit ang sariling intelihensya ay hindi direktang nagkumpirma, ngunit sinabing buhay pa ito ngunit nasa masamang kalagayan. Walang ebidensya ng pagkamatay ni Mahmoud Mujtaba Khamenei, pero ang rehimen ang nagdala ng problema sa sarili nila. Sa pagtatago kay Mahmoud Mujtaba Khamenei para sa kanyang kaligtasan, nabigyan ng dahilan ang mga tsismis na matagal ng patay ng kanilang leader. Ni isang beses ay hindi siya napakitang buhay sa loob ng 4.5 buwan. Hindi pagdalo sa libing ng sariling ama, mga misteryosong figura sa mga balkonahe, video na ginawa ng artificial intelligence. Mga meme tungkol sa karton na leader, mga batong ibinabato sa ministro at presidente, at mga bulong na matagal nang nagkaroon ng kudeta sa bansa. Kapag bikayang o ayaw ng estado ipakita ang buhay na pinuno, parang umaamin nitong ang kapangyarihan ay nakasalalay lang sa kawalan at tinatakpan ng bulag na pananampalataya. At ang huling kabalintunaan. Hindi na mahalaga kung buhay pa si Mahmoud Mujtaba Khamenei. Ang mahalaga ay tila pinamumunuan ngayon ang Iran ng isang hindi nakikita o walang namumuno. Ang estado ng leader ay hindi makita, mapatay o maipakita ay pumasok na sa pinakamapanganib na yugto. Kapag ang mismong realidad ng kapangyarihan ay nagiging usapin ng paniniwala at sismis. At ito na ang daan patungo sa pagbagsak. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Tulungan nating maabot ang 300,000 subscribers. Lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Kung gusto ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.